Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, siguro ata, napapaisip na ngayon, no, itong camp ni former President Duterte na kung what if, diba, what if, kung tinuluyan na lang sana nila noon, itong si Trillanes. Kasi diba, alam naman natin na merong balita noon na si Trillanes daw ay balak ipategi. And mismong nanggaling na din kay former Senator Antonio Trillanes na parang nangatake daw po yung kanyang kotse is babanggain ng malaking truck. So, basically, mga minamahal, yung buhay noon ni Trillanes ay kumbaga 50-50, kung hindi kulong, patay. Diba? Kasi hinanapan nila lahat ng paraan para makulong itong si Trillanes sa kasong korupsyon, kaso wala. Diba? Ang tangi lang na i-file nilang case kay Trillanes, only cyber libel. Libel lang. At ang iba pa doon, dismiss na. Diba? Pero yung kaso sa korupsyon, wala. Kasi wala naman talaga. Wala silang nakita. And, diba? Kung ako yung tatanungin, gusto ko nga mag-sorry kay Trillanes, the way na hindi kami naniwala noon. And syempre, diba, nabulag kami kay former President Duterte. Ang tawag nga namin dyan kay Trillanes noon, Trililing. Diba? Pero ngayon na lumalabas na yung katotohanan, I would say na salute dito kay former Senator Antonio Trillanes. Ngayon, ito yung extend ng hanash ni Bongo. Sabi ni Bongo, kung seryoso ka daw talaga, bakit hindi mo kasuhan yung mga totoong corrupt talaga? Ngayon, napikon si Trillanes, wish granted ang atake. So ngayon, Trillanes files plunder, graft, complaint against Go, and Duterte. So, yung issue dyan is yung tungkol sa Pharmally, sa CLTG, diba, sa 15 billion frigate, na issue, diba, nabubulol tayo, na issue ni Bongo noon. So, talagang niliteral ni Trillanes na wish granted, hiling mo yan, diba? So, ngayon, pag-usapan natin muna itong hamon ni Bongo. Kasi, sabi niya, kung seryoso ka, kasuhan mo, diba, yung totoong corrupt. Pero teka, mga minamahal, if you will remember, sa ilalim ng administrasyon ni former President Duterte, doon po lumobo yung tinatawag na overpricing, mga ghost project, mga anomalya sa proyekto, at kung ano-ano pang mga katiwalian sa panahon ni former President Duterte. Tapos, bigla kang mag-aamok na, sige nga, kasuhan mo nga. Malamang kayo talaga yung uunahin ni Trillanes dyan. Kasi kayo naman talaga yung merong ganyang ginawang kasalanan sa panahon ni Digong. Diba? Talagang literal na in just one snap. Diba? Bilis lang ng karma, no? Very karmatic. Tingnan niyo yung atake ngayon. Si Trillanes na yung pinupuri ng mamamayang Pilipino. Anyway, mga minamahal, October 21, sa mga hindi po nakakaalam, 2025, headline po ng ABS-CBN News na nag-file itong si Trillanes dito kay Go na plunder, diba, yung mga kaso niya. Ngayon, ang sabi ni Trillanes, wish granted, diba? Hindi lang salita yung ginawang atake ni Trillanes. Nilagyan niya ng aksyon, diba? Ipinakita niya na kapag sinasabing korupsyon, hindi lang dapat press release. Dapat merong mananagot sa kanyang ginawa. Tandaan natin, mga minamahal, ilang ulit na tong sinubukan, diba, nalapitan si Trillanes. Ilang beses siyang gustong i-bribe. Tama ba yung term natin? Ilang beses na siyang gustong lapitan para bayaran ang kanyang pagkatao, ang kanyang prinsipyo, lahat-lahat. Diba? Pero ano yung ginawa ni Trillanes? Dahil meron niya siyang pinangahawakang delikadesa, hindi niya tinanggap. Ang daming mga letter, mga minamahal, na gustong makipag-usap ng kampo ni Bongo. Wait lang, sinisipon tayo Ang daming letter ni Bongo, diba, na pinadala sa staff ni Trillanes na kung po pwede, iurong ang kaso, diba? So ngayon, dito na si Trillanes, dito natin nakita na talagang sobrang masasaludo ka kasi yung kanyang prinsipyo, hindi kayang bayaran ng kahit anumang klaseng sentimo. Prinsipyo versus pera, pag-usapan natin.
So, malinaw ang atake ni Trillanes na I'm not into a money. I am for the Filipino people. So, gamitin natin yung slogan nila na I am nothing, I am not Filipino for nothing. Diba? Ganon ang atake ni Trillanes. Hindi na bayaran. Kasi kasiraan yun eh. Kung mababayaran yung kanyang pangalan, kasiraan yun, mga minamahal. Talagang hindi niya itinago ang bao ni Go sa pamamagitan ng pera. Talagang kinasuhan niya. Diba? And ngayon, dahil ombudsman na, itong si Jesus Crispin Boying Remulla, abay, talagang ma-reopen yung kaso ni Bongo. And possibly, there's a 100% tendency na baka ma-issuehan to ng warrant of arrest. So, ilang ulit nang pinatunayan niya ni Trillanes na never siyang nababayaran, never siyang nababribe, never siya, lahat pinatunayan niya na sa mamamayang Pilipino. And ramdam ko, mga minamahal, yung desperadong action din na ginagawa ni Senator Bongo. Kasi, di ba, may kaso siyang kinakaharap sa ICC, kakasuhan pa siya ng plunder, iba na yung ombudsman ngayon. So, nandoon yung depression na ni Bongo, kaya desperate na talaga siya, nabayaran si Trillanes, pero no, hindi naman nagpapabayad itong si Trillanes. Kasi malinis ang kanyang konsensya. At saka, teka, bakit mo babayaran si Trillanes kung alam mong malinis ka? Diba? Simple lang, mga minamahal. Babayaran niya si Trillanes kasi totoo ang hinahawakang kaso ni Trillanes. At sa pagkakataong ito, malinaw naman ang paninindigan, ang sight, ang vision, ang mission ni Trillanes na gusto niyang makasuhan yung dapat makasuhan. Diba? Na kumakamkam ng pera ng kaban ng bayan. So, halatang biyasa na din yung mga Duterte, no? Yung kampo ni Digong dito sa mga bayad-bayad na yan. Diba? Pero si Trillanes, kahit siguro billion ibigay mo dyan, hindi yan hindi yan kakagat. And at the end, mga minamahal, ang pinaka-message ko dito sa ating context, ng ating content, ang laban na ito hindi lang tungkol to kay Go at kay Trillanes. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Kasi sawa na tayo sa korupsyon. Sawa na tayo sa mga leader na puro palabas lang na meron silang prinsipyo pero at the end wala, 'di ba? Dahil kung talagang totoong malinis ka, hindi mo kailangan takasan ng investigasyon. Hindi mo kailangan magbayad para patahimikin ng iba at lalong hindi mo kailangan, 'di ba, na magpanggap ka na biktima kung ikaw mismo ay may ginawang tawag dito, kung ikaw ay wala ka namang ginawang mali, 'di ba? Kung tama ka naman, hindi mo kailangan magpanggap na biktima. So, anyway, your wish is my command. Ganon yung atake ni Trillanes ngayon. So, buong tapang na sinagot, inabot, diba? Pinakita ni Trillanes na talagang para siya sa mamamayang Pilipinas. So, big salute former Senator Antonio Trillanes sa paninindigan, sa pera ng mamamayang Pilipino, sa Pilipino, diba? Na makamit natin ang hustisya. And dyan kami napaproud sa ginawa mo. Kaya maraming salamat. Ano na tawag doon? Sawadee ka, oragato de say mo, yung mga ganyan. Diba? Lahat ng klaseng thank you sa iba't ibang klaseng lingwahe, ipapasalamat namin sa'yo dahil ikaw yung totoong hero. Sinira ka ba nila noon? Pero ngayon, tingnan mo, bumabalik yung karma sa kanila ngayon. Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan, at sa mga Team Replay, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Yun lamang, ingat!